na kung saan, hala ka, Diyos mio marimar, mabibiston na ang kasinungalingan. Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Mga kababayan, eto po ngayon yung ating reaksyonan sa malikot na imahinasyon ng ating mga kababayan. Si Attorney Libby Baligod kasi, mga kababayan, araw-araw po may post. Ang post po ni Attorney Baligod, mga kababayan, ay patungkol po sa maleta. Ito po, mga kababayan, ngayon, ayan, wait lang ha, wait lang. Dito tayo, mga kababayan. Saan na ba 'yon? Punta tayo Facebook, hanapin natin si ayan, wait lang ha, mga kababayan, pasensya na po kayo. Actually, meron naman, mga kababayan, meron naman na tayong, picture, pero kailangan pa rin nating hanapin si saan ba yung pangalan niya? Si Juan Luna. Ayan, si Juan Luna, mga kababayan. Naku, Ma'am Mercado, hello po diyan. So ito po, page ni Juan Luna. So, ito, continue. Ito na nga, mga kababayan, 'no? Ito po yung post ni Juan Luna ngayon, mga kababayan, sa kanyang page. Ayan ha. Nako, magkabistuhan tayo dito. Patay kayo diha, mga DDS. Ihanda ninyo ang inyong kaasar na yung mga luha ninyo. Maghanda kayong planggana. Ito, mga kababayan, ito yung post ni Juan Luna. Ayan o, si Juan Luna po yan. Juan Luna Vlog. Sabi niya last time, nagbigay pa sila ng pangalan ng helicopter na di umano'y nagdala ng mga maleta, which is RPC-811. Pero palpak, walang flight records. Ayan na, mga kababayan, palpak daw, walang flight records. Tapos, sunod, eto. Even without the Civil Aviation Authority of the Philippines or NBI asking the private company for the records, madali naman i-verify. Just check any flight's data aggregation platform at makikita mo agad ang flight history ng isang aircraft. Kaya this time, hindi na sila magbigay ng pangalan o registration number ng eroplano. Picture na lang para masatisfied ang mga DDS cravings, kwentong barbero basta may pag-usapan. Kwentong pambobo. Sabi ni Juan Luna. Ayan na, mga kababayan, sabi ni Juan Luna yan. Ngayon, eto na nga, mga kababayan. Ipinost din ni Juan Luna na I don't know if it's just me or the plane seems to have similar interior. Bakit daw, mga kababayan, itong ipinost ni Libby Baligod na eroplano, ayan, tandaan ninyo ha, mga kababayan, itong eroplano na ipinost ni Libby Baligod, tandaan ninyo yung mga brown lining, yung upuan. Saglit, itaas natin para kitang-kita. Ayan. Yung brown lining, tapos yung upuan, tapos yung papunta sa pilot. Yung upuan na, mga kababayan, ano yan? 1, 2, 3. Tatlo yan ha, mga kababayan, papunta sa pilot. Tapos yung bintana ha. Pansinin ninyo yung bintana, yung mga pindutan, tapos yung brown lining papuntang pinto, papunta sa pilot. Tapos yung bintana nila is bilog. Bilog siya na may hawakan, may handle. Ito yung bintana. Ayan, ayan, bintana. Ayan, 1, 2, may mga handle. Ayan, ito 1, bintana, 2, 3, 4. Tapos yung upuan, ayan, 1, 2, 3. Dalawa, dalawa, single. Ngayon, mga kababayan, itong pinost, ayan, napansin nyo ha, yung upuan, dalawa-dalawa, single kay Chavit. Ayan ha, doon si Manny Pacquiao. Tapos may dalawa dito, tapos dito si Chavit. Kung ibalik natin, dalawa-dalawa, single. Kung dito, dalawa-dalawa, single. Ayan na mga kababayan ha, dalawa-dalawa, single. Balik ko dito. Dalawa, dalawa, single. 'Di ba? Tapos yung bintana, mga kababayan, yung bintana bilog din. Tas ayun yung handle sa likod ni Chabit, may handle diyan eh. Kaso hindi malalakihan eh. May handle 'yan, mga kababayan. Nako. Tapos ngayon, mga kababayan, ito yung katanungan natin.
Ayan oh, dalawa, dalawa, handle. Ayan yung bintana na bilog. Ayan oh, bilog. Bilog, bilog. Doon may bintana din doon, bilog. So ayan yung mga maleta na ipinost ni Libby Baligod. Na ang sabi nila, VIP client daw, maleta ang sakay. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan, pwede nating sabihin, ito, hindi ko inakusahan na eroplano ni Chavit ang sinakyan na maghatid ng pera. Pero may possibility na yung eroplano ni Chavit ang pinictura nila tapos nilagyan ng maleta para ipakalat nila na ang sabihin, may maleta nga. 'Di ba mga kababayan? Hindi ko sinabi na eroplano ni Chavit ang ginamit para maghatid ng maleta. Ang masabi ko lang diyan, posible na ang eroplano ni Chavit ginawa nilang example, nilagyan ng maleta, pinikturan, 'di ba? Kasi mga kababayan, doon kasi sa balita at sa tawag dito, research ng NBI at sa investigasyon ng NBI, walang flight record ang naturang helicopter. So, ngayon ipagpatuloy nila mga kababayan ang pang-uuto at pampabobo, 'di ba, ng mga DDS, gumawa sila ng picture ng private plane. Ngayon mga kababayan, pwede naman nating i-check yung loob ng private plane ni Saldico kung mag-match ba dito sa private plane na sinakyan ng maleta. Kasi mga kababayan, ang hawig kasi ng interior design or loob ng eroplano ay hawig sa eroplano ni Chavit. Maniwala lang ako dyan na eroplano ni Saldico ang sinakyan dyan. Kung ang eroplano na ipinos ni Baligod ay same interior sa eroplano ni Saldico. Interior, ibig sabihin yung loob. 'Di ba? Ngayon sana makita natin mga kababayan ang interior design ng private plane ni Saldico. Ito interior. Design. Wait lang mga kababayan. Private plane ni Saldico. Ayan, para malaman natin mga kababayan na mag-match talaga diyan. Kasi kung hindi mag-match yung eroplano ni Saldico, yung loob, kaso walang mga picture kasi mga kababayan na lumabas dito eroplano ni Saldico. Ang nakita ko lang yung isa, si Claudine Co, no? Yung sinakyan ni Claudine Co na private plane, yun ang nakita ko. Ito mga kababayan, Claudine Co private plane. Ito mga kababayan. Kung pagbabasihan natin ang private plane na sinakyan ni Claudine Co, no, ay same lang din 'yan sa private plane na sinakyan ni Saldico. Ngayon mga kababayan, kung tutuusin, iba po ang eroplano ni Claudine Co na sinakyan. Ito po mga kababayan. Punta tayo dito Init ang ulo ng taong bayan sa influencer na si Claudine Go for her parents' lavish lifestyle in light of the fact that she is from a political family and also from a family of contractors. Sa ilang mga vlogs, pinakita niya na nag-private plane sila papuntang La Union kasama ang pamilya at boyfriend niya. Ang pagsakay sa private jet ay nagkakahalaga lang naman na 950,000 pesos per hour flight. Share pa niya sa isang vlog na nakapunta. Kasi sa totoo lang mga kababayan, iba po yung eroplano na sinakyan, no, at eroplano ni Saldico. Kasi mga kababayan, yung eroplano ni Saldico magkaiba din sa eroplano ni Kibuloy. Pero mga kababayan, yung interior design ng eroplano ni Chavit at interior design ng post ni Baligod na may maleta ay pareho. Ito yung interior design ng eroplano ni Chavit. Kulay brown ang lining, yung pinto, yung bintana, bilog. Ayan, bilog. Pero bakit itong sinakyan ng maleta ni Baligod ay parehong-pareho sa interior design ng eroplano ni Chavit? So, maniniwala na sana ako, mga kababayan, na may maleta talagang diniliver. Ang problema lang, lahat ba ito bang eroplano ni Saldico at eroplano ni Chavit pareho? Tanong ko lang, yun bang eroplano ni Chavit ay same ba sa eroplano ni Saldico?
Kasi bakit magkapareho ang design ng eroplano ni Chavez at ang eroplano ni Saldico? Hindi ko sinabing ginamit ang eroplano ni Chavez ha, pero may possibility na ang eroplano ni Chavez ang nilagyan nila ng maleta tapos pinicturan ang sabi, ito yung delivery. Pero wala talagang maletang delivery. Nako mga kababayan, paano kaya nila i-explain 'to? Wag na naman nilang sabihing inedit 'to. Galing po ito sa post ni Juan Luna Vlog. Mm. Nakakapagtaka lang na kung bakit yung mga handle ng bintana, ito ha, ulitin ko mga kababayan. Ito ha, lakihan ko. Lakihan natin. Kita nyo yan, handle ng bintana. Ayan, bintana po yan. Ito, bintana yan. Ito, bintana din yun. Ayan, mga handle ng bintana. Kita nyo, mga handle ng bintana. Mga kababayan, ayan po, handle ng bintana yan. Ayan, bintana. Yung upuan, dalawa-dalawa single. 'Di ba? Dalawa dito, tag doble-doble, doble-doble single. Pag ilipat natin dun kay Chabet, ayan no. Dalawa, dalawa, single. Tapos yung handle ng bintana, kita nyo yung handle ng bintana, ayan no. Yung pinakita ko kanina handle ng bintana, yung hawakan. Ayan pa yung handle ng bintana na malapit kay Manny Pacquiao. Same din sa handle ng bintana na nilagyan ng maleta. 'Di ba kita nyo mga kababayan? Kasi yung same, ayan ito Ayan, yung handle ng bintana. Yung interior, yung line, yung lining, yung kulay brown na lining. Yung papuntang likod. Ayan yung likod, tapos dito yung parang lababo. Ayun, yung parang lababo dito sa may babae. Same din dito sa inupuan ng lalaki. Ayan no. Yung likod, nakasara lang yung pinto, hindi lang open. Ayan no, yung mga pindutan dito ng aircon sa gilid. Same din sa pindutan ng aircon. Dito din, same din. Wag niyo sabihin magkaiba. Ayan yung pindutan ng aircon, yung pindutan ng aircon, same din dito sa pindutan ng aircon kay Chabet. Ayan yung pindutan ng aircon ni Chabet. Wait lang mga kababayan. Tingnan natin pindutan ng aircon ni Chabet. Marami yan hanggang dito. Ayan pindutan ng aircon. Pag ilipat natin dun kay Baligod, ayan din yan sa kanya ayan pindutan ng aircon. Ayusin niyo naman pag-picture. Alam niyo naman na malikot ang imahinasyon ng mga netizen. At saka si Chabit, open kasi yan siya sa picture-picture diyan sa loob ng eroplano niya. Kaya ngayon kung mag-picture man kayo ng eroplano ni Chabit tapos lagyan ninyo ng maleta para sabihin may delivery, nakita na ng taong bayan yung loob ng eroplano ni Chabit. Bakit pareho? So, nagkataon lang ba na ang eroplano ni Chavez at eroplano ni Saldico pareho? 'Di ba? Hindi ko sinabing eroplano ni Chavez ang ginamit pang-deliver. Pero ang masasabi ko, eroplano ni Chavez ang ginamit nilang example, pinicture-picture, tapos nilagyan ng maleta, tapos ang sabi, may lamang pera, yun na yun, i-deliver daw. Ang mata ng netizen, hindi nyo maano 'di ba? Wala po bang lalagyan ng bagahe ang eroplano na 'yan? Kailangan pa ilagay ang mga maleta sa loob? Pagkakaalam ko wala. 'Pag private plane kasi wala, diretso 'yan diretso sa loob 'yan. Wala silang yung gano'n sa ilalim, wala. 'Di ba? Kaya ngayon paano niyo i-explain 'yan? Kasi ang post ninyo na maleta, ayan ang post nilang maleta ganyan. Nakahiga sa mga upuan. Ang hindi niyo matanggi diyan, yung dalawang upuan ayan double-double single. Yung dito kay Chabet gano'n din ayan double. Double yung inupuan tapos single. 'Di ba? Tapos nakita niyo 'to mga kababayan, yung lagayan na pula, ayan lagayan ng soft drinks or mineral. Ayan yung lagayan ng mineral water na 'yan,
Same din dito, mga kababayan. Ayan oh, ayan oh, ayan oh, lagayan ng mineral. Ayan oh, lalagyan ng bote kanina, nilagyan ng tubig. 'Di ba? Oo, alam na des ginamit nilang pictorial sa mga maleta kay Chavit, hindi kay Saldico. Ayan oh, yung lagayan ng mineral. Oh, ano, paano niyo i-explain 'yan, Paano niyo i-explain 'yan? Oh, punta tayo doon sa kay Chavit, ayan yung mineral, ayan oh, nilagyan ng tubig. Oh, 'pag dito kay Maligod, ayan, ayan yung ay naku, punyeta pinagloloko yung taong bayan, Mm. Ah, kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, picture lang maniwala ako na may maleta, pero hindi ako maniniwala na may lamang pera, ba't hindi nila binuksan? 'Di ba dapat kung nag-picture kayo ng maleta, pinicturan din niyo, binuka din ninyo yung ano, kasi kung pera 'yan, siyempre yung isang side ng maleta niyan, puwede mo namang buksan zipper ta's iangat, tapos isara mo ulit, 'di ba? Bakit 'pag ibuklat mo ba yung maleta na 'yan, malalaglag ba yung mga pera? Ang maleta, puwede mo naman tanggalin yung isang takip niya ta's ibalik mong gano'n. Kasi ang pera hindi naman barya, kung tag 1,000 yan, 'di naman yan malalaglag. Kasi bakit, nakatali naman sa lastiko yan. Dapat binuksan niyo yung maleta bago kayo nag-picture, 'di ba? Kaya para maniwala kami na may laman talagang pera, yung maleta lang naman, Diyos ko, kahit ako puwede ako eto may maleta ako dito, ipakita ko sa inyo. Ano, 6 na maleta diyan, naka-straight diyan sa pader, wag niyong sabihin na tapos 'di ba ang sabi doon, ang mga maleta ay Rimowa. Bakit hindi naman mga Rimowa yung maleta? Ah, Akala ko pa mga Rimowa, 'di ba? Booking na 'yan kasi 2018 pa, 'di ba? Nakasiksik pa, kamo ang pera sa maleta, 'di ba? Oo, tsaka hindi 'yan malalaglag ang pera 'pag binuksan mo kung papel. Kung tag 1,000 bill 'yan, hindi 'yan malalaglag. Kung barya ay maniwala pa ako malaglag 'yan. 'Di ba? Oo, Diyos ko po mga kababayan, ayan na bistadong-bistado na kayo, pinagloloko niyo yung tao, 'di ba? Bakit yung interior ng post ng eroplano ni Baligod ay same sa interior design ng eroplano ni Chabet? Oo, at saka mga kababayan bawal po maglagay ng pera sa maleta kung ganyan kadami. Kasi biruin mo, pinapayagan ba ng, aviation na maglagay ka ng pera sa maleta pagdaan sa X-ray kung milyon-milyon 'yan? 'Di ba bawal sa airport magdala ng lagpas 1,000,000? 1,000,000 lang, hindi 50,000 lang. 'Pag umabot ng 1,000,000 iti-trace ka na, dikit ka na niyan, Tsaka biruin niyo private plane, eto, tanungin ko kayo, kapag ba magamit ka ng private plane, okey lang ba magbitbit ka ng milyon-milyong pera? Hindi po, bakit? Bakit si Kibuloy nakasuhan? Oh, sige nga, kung puwede pala magbitbit ng milyon-milyong pera sa sarili mong private plane, bakit si Kibuloy nakasuhan? 'Di ba 'yan yung kaso ni Kibuloy sa Amerika, cash smuggling? Oh. Nung galing siyang Amerika, sumakay siya private plane tapos naglagay siya ng milyon-milyon dun sa ano niya, sa eroplano niya. 'Di ba na-trace sila at nakasuhan nga yung kasama niya, 'di ba nalagay sila sa FBI Most Wanted. Cash smuggling ang kaso ni Kibuloy nun. Kaya hindi natin puwedeng sabihin na kahit sarili mong private plane 'yan, maglagay ka ng mali-maliit pera diyan ay okey. Bawal 'yan, dadaan ng X-ray 'yan, 'di ba? Kung hindi bawal, bakit si Kibuloy nakasuhan ng cash smuggling? Eto, mga kababayan, ito pa. Ipapanood natin, ano bang kaso ni Kibuloy? Kibuloy, ayan, case, cash smuggling. Hmm, Ito, mga kababayan.
most wanted list na ng Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay kaugnay sa mga aligasyon ng sabwatan at pagsasagawa ng sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. 'Di ba? Bulk cash smuggling. Yun yung kaso ni Kibuloy. Ang Philippine-based church is wanted of his allegation participation in legal trafficking scheme that brought church member to the United States via fraudulent obtained visa and forced the member to socialist donation for a bogus charity donation that actually were used in finance church operation and lavish lifestyle of its leaders. 'Di ba? Ang kaso ni Kibuloy ay cash smuggling. So kung pwede pala maglagay ng milyon-milyong pera na nilalaman sa maleta sa sarili mong private plane, bakit si Kibuloy kinasuhan? Sariling private plane niya 'yon. Sige nga. Bakit si Kibuloy kinasuhan ng cash smuggling nung nagdala siya ng milyon-milyon doon sa kanyang assistant? So dito hindi? Dito hindi, okay lang? So anong klaseng aviation authority 'yan? Paimbestigahan, Tapos eto, ngayon nung inimbestigahan ng NBI, mga kababayan, eto na. NBI maleta, oo, eto mga kababayan. Bureau of Investigation na wala umunong nakita sa flight logs ng air taxi tungkol sa sinasabing biyahe ng isang sa bahay ni Pulong Ayan! Pulong Expertise. Kaugnay ng kickbacks sa mga manumalyang proyekto ng gobyerno. Sinabi ng isang Sergeant Bernard Tube. Sabi ko, kung tayo stop paletang pera sa puro. Ayan! Pero sa Director Melvin Batibag, sinabi mismo ng air taxi na sa kanilang flight logs, wala raw nakitang biyahe na magkasama sina Saudi Ko at Sergeant Tube mula 2023 hanggang 2025. Pagkakaroon na pakailan si Sergeant Tube. Paano niya explain yan? Aeroplano. Ano doon? Ako yun. Na... Ayan siya, Ako yun yung buwan niya. Siya daw po yan. Maleta na sa eroplano. Ngayon nung i-chinek, walang record ng lipad. Ng National Bureau of Investigation na wala umunong nakita sa flight logs ng air taxi tungkol sa sinasabing biyahe ng isang dating Philippine Marine na nagkatikuhan ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Sa affidavit kasi ng 18 ex-Marines, kaugnay ng kickback sa mga manumalyang proyekto ng gobyerno. Sinabi ng isang Sergeant Bernard Tube na isinama daw siya ni dating Congressman Zaldi Go papuntang Ilocos Norte para magkakang maletang pera sa Pangulo. Sumakay daw sila sa aeroplanong may tatak na air taxi. Pero sabi ni NBI Director Melvin, sinabi mismo ng air taxi na sa kanilang flight logs, wala raw nakitang biyahe na magkasama sila Saudi Ko at Sergeant Tube. Wala. Diba? Walang record ng eroplano. Nga kayo ngayon dyan. Diba?